Hello guys! Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. Sa video na to pag-usapan natin ang tungkol po sa pag-reloan ng reloan. I think karamihan sa inyo po ay ito ang dahilan kung bakit po kayo ay nalunod or nabaon palalo sa mga utang ninyo sa mga online lending app. So ano ba ang problema kung tayo po ay nag-reloan sa mga loan shark na online lending app? Sa mga bago pa po dito sa ating YouTube channel, inanyayahan namin kayo na i-subscribe ang aming channel para kayo po ay palaging updated sa mga iba't ibang review ng mga online lending app, especially yung mga tinatawag nating loan shark. Pag sinabing loan shark, sila po yung may malaking processing fee, mataas na interest, at short term lang po ang binibigay nilang repayment period. So sa tatlong binanggit ko, siguro may idea na kayo kung bakit po tayo mas lalong nabaon sa utang kapag tayo po ay nag-reloan. Imagine ninyo, unang loan pa lang ninyo, tapos kinaltasan na kayo ng malaking processing fee. Tapos, nagpatong pa sila ng medyo mataas-taas na interest. And, ang problema pa doon, yung term na binibigay nila ay napakalayo doon po sa nakita ninyong siguro advertisement sa Facebook or sa YouTube. So, hindi nyo inakala na yung mga nakita nyo pala ay kabaliktaran doon sa totoong mangyari kapag kayo po ay na-approve na at ready na pong i-disburse yung loan ninyo. For example, sa halagang 5,000 na niloan ninyo sa mga loan shark na online lending app, ang kadalasan na matatanggap nyo lang ay nasa kulang-kulang 3,000. So, saan na ba yung 2,000? Yung 2,000 po ay binabawas nila as processing fee or service fee. Tapos, hindi lang po doon nagtatapos. Dahil nagpapatong din po sila ng interest na minsan nasa 1,000 to 1,500. So, bakit ang inyong kailangang bayaran sa loob ng short term na binibigay nila ay umabot ng 6,500? At yung short term na sinasabi ko, malayo po doon sa sinasabi nila sa ads or sa advertisement na 90 to 180 days nyo daw babayaran yung loan ninyo. Pero bakit ang nangyari 7 days lang kailangan nyo nang ibalik? Ang mga loan shark na online lending app, mostly sa kanila, ang kanilang term na binibigay ay it's either 7 days or 14 days. Mapalad ka kung binibigyan kanila ng 14 days. Pero pag kayo po ay mga first time borrowers or first time na umutang sa mga loan shark na ula na to, ang binibigay lang talaga nila is 7 days. Then 4 days or 3 days before sa due date mo, tumatawag na yan sila, nangungulit, nagre-remind sa inyo na kailangan yung bayaran ang ganitong amount sa araw na ganito at sa oras na ganito. Again, balik tayo doon sa bakit nabaon pa tayo lalo sa utang kung mag-reloan tayo. So, ang binigay kong sample kanina is 5,000, then 3,000 lang ang matanggap ninyo. Mayroong 2,000 na binabawas nila na processing fee, plus nagpatong pa sila ng interest ng nasa around 1,500. So 3,500 ang kailangan nyo pong hanaping halaga para makumpleto ninyo or mabayaran ninyo ng buo yung 6,500 na loan balance ninyo sa loob ng or within 7 days. So, 3,500. First loan pa lang yun. Kung nag-reloan kayo
pangalawang reloan. So, same pa rin ang mangyayari. Mayroon pa ring processing fee, parihong amount, at mayroon pa ring interest na parihong amount. Pero, what if nag-increase sila ng inyong credit limit? Mostly kasi sa pangalawang pagkakataon or secondary loan, maaaring bibigyan kayo ng another siguro 7,000. No, not another. Mag-increase po sila up to 7,000. So, lalaki na naman yung processing fee na ibabawas nila at tataas na naman yung interest. Then, nag-reloan ka pa ng pangatlo. So, siguro binigyan ka na nila ng 10,000. Another increase sa processing fee, another increase sa interest. From 3,500 sa umpisa, maaaring sa secondary loan ninyo or sa reloan ninyo, maaaring magiging ano na ito, magiging 4,500 or magiging 6,000 pa sa pangatlo. Sino ang hindi mababaon yan? Ang laki ng napupunta sa kanila more than the principal. Ang kikitain nila mula doon sa pinahiram nilang pera sa inyo. Okay lang sana kung ang anong tawag dito, yung term umabot po ng siguro 1 month to 2 months or 3 months pa. Kung totoo talaga yung sinasabi nila sa ads nila. Pero hindi. Kahit nga doon sa description ng kanilang app sa Play Store, hindi din po totoo. Hindi totoo yung mga nilalagay nila doon sa reality na mangyayaring computation kapag kayo ay nakautang na po sa kanila. Ang problema pa dito, hindi na or wala na pong chance na ma-cancel or wala na rin po kayong parang way na ma-cancel ito dahil yung mga contact numbers nila ay hindi po ninyo matatawagan. Makakausap nyo lang po sila kung sila ang tatawag mismo sa inyo. Pero kung tayo ang tatawag sa kanila, wala pong sumasagot sa mga numbers, mga email na binibigay po nila. Kaya masasayang po yung effort natin. Kaya guys, kung kayo po ay nakautang na sa ULA, please, isipin ninyong mabuti yung ginawa kong sample sa inyo. Kapag nag-reloan kayo, first, second, third, kahit na hindi nyo pa ginawa yung tapal system na ibang ibang way din para mabaon kayo, mababaon pa rin kayo. Dito lang sa reloan ng reloan. Kaya, nangyari ang pagkabaon ninyo sa utang kasi hindi nyo po ito in-anticipate at hindi nyo po ito kinakalculate. Please, kumuha po kayo ng cellphone calculator or ng calculator mismo at umpisahan niyo pong i-calculate yung pera na natanggap ninyo katumbas ng pera din na ibinalik ninyo sa kanila kung talaga bang nakakatulong ang mga ULA sa pangangailangan ninyo financially. Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit baon na baon kayo kung dati nakakasurvive pa kayo ng pang-araw-araw niyong pangangailangan nung hindi pa kayo umutang sa ULA. Pero bakit ngayon? Parang wala na talaga. Wala nang madudukot. Wala na kayong, parang mawawalan kayo ng pag-asa na masolusyonan yung problema ninyo sa financial, lalo na sa budget ninyo for the whole day. Bakit? Dahil nandoon na po lahat ang inyong pera, yung pinaghihirapan ninyo sa trabaho man yan or sa negosyo man yan, ang nakikinabang po walang iba kundi ang mga loan shark na online lending app. Sana magising kayo sa katotohanan at sana mayroon kayong natutunan sa video na to. At kung sakaling mayroon man at nagustuhan niyo po ang video na to, please i-like at i-share niyo po sa mga kakilala ninyo, lalo na yung umutang na po sa ULA. Guys, ngayon na po kayo umaksyon. Huwag na bukas sa susunod na mga araw para hindi po talaga kayo magkakasakit, magkakaproblema at stress na stress
palagi sa inyong araw-araw na pamumuhay. Shoutout sa lahat ng mga viewers ko, lalo na sa aking mga subscribers. Maraming salamat, higit sa lahat sa aking mga members na walang sawang sumusuporta. Sa kasalukuyan po, mayroon po tayong 48 members na patuloy na nagre-renew din. Salamat po sa inyo. Thank you talaga sa inyong mga blessings at more blessings po sa inyo. Sana po ay malagpasan nating lahat ang mga problema na dulot ng mga online lending apps at mga collectors nila. By the way, today is Sunday. Wala po tayong live mamaya alas 8, pero kita-kits po tayo bukas alas 8 ng gabi sa ating live stream. Yung mga hindi pa nakapanood sa aking live, samahan niyo po ako at ang ating mga viewers na mga biktima ng mga ula na patuloy na lumalaban at ngayon po ay unti-unting naka-recover na sa problema nila sa mga online lending app at mga collectors nito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam.